Okay, handa na ba kayo para sa isang astig na adventure? Tara, samahan niyo ko sa isang talagang kapanapanabik na kwento. Tungkol to sa dalawang magkaibigan, isang sikretong mensahe, at, teka lang, isang buong siyudad na nagkagulo dahil dito. So eto na nga, ang bida sa kwento natin ay sina Paul at Silas. Dumating sila sa isang syudad na ang pangalan ay Tesalonica. At alam nyo, may dala silang isang napakalaking balita na para sa kanila babaguhin ang buong mundo. Pero ito yung problema, di ba? Paano mo ito ikukwento sa mga tao kung wala silang kaalam-alam sa sinasabi mo? Isipin nyo na lang. Yung panahon nila wala pang internet, walang mga video o litrato para may pakita yung ebidensya nila, kaya kailangan nilang iugna yung mensahe nila sa isang bagay na alam na ng mga tao, yung pamilyar na sa kanila at talagang pinagkakatiwalaan nila. Okay, so dito na magsisimula yung parang detective work. Kasi si Paul may dala siyang parang secret weapon, isang libro na punong-puno ng mga sinaunang clues o palatandaan. At itong aklat ng mga clues. Ano ba to? Well, ito yung tinatawag nating lumang tipan. Para sa mga Hudyo sa sinagoga, ito yung pinakasagradong kasulatan nila. Ibig sabihin, buong buhay nila itong pinag-aralan. Para sa kanila, para talaga itong isang treasure map. At dahil nga parang detective si Paul, syempre may plano siya. 3 simpleng hakbang lang para isolve yung mystery at ipakita yung katotohanan. At ang galing dito, gagamitin niya yung mismong mga kasulatan nila para patunayan ang punto niya. Ngayon, tingnan natin kung paano niya pinagdugtong-dugtong yung mga clues. Sa loob ng 3 linggo, inilatag ni Paul yung kaso niya, parang isang dambuhalang puzzle na unti-unti niyang binubuo sa harap nila. Unang clue, yung lugar ng kapanganakan. Binuksan niya yung scroll ng propetang si Mikas at ayun, nakasulat doon ng malinaw na malinaw kung saan mismo magmumula yung pinuno na hinihintay nila. So, saan nga ba isinilang si Jesus? Sa Bethlehem? Saktong-sakto, check na agad yung unang clue. Ganyan yung diskarte niya, di ba? Kumukuha siya ng isang sinaunang clue, tapos ipapakita niya kung paanong eksaktong-eksakto itong tumutugma sa buhay ni Jesus. Sunod na clue, yung pagdurusa. Kasi alam nyo, marami sa kanila ang nag-aakala na yung Mesiyas ay magiging isang super makapangyarihang hari. Pero ipinakita ni Paul sa kanila yung mga sulat ni Propeta Esaias na nagsasabing yung Mesiyas pala itatakwil at magdudurusa. At ito yung pinaka-crucial na punto. Ipinaliwanag ni Paul na yung paghihirap at kamatayan ni Jesus, hindi yun pagkatalo. Sa katunayan, yun mismo yung katuparan ng buong plano. Kumbaga, kahit yung mga malulungkot na parte ng kwento, kasama pala sa sinaunang treasure map. At para sa huling clue, ang pagtatagumpay laban sa kamatayan. Nagbahagi si Paul ng isang sinaunang awit mula sa mga awit. At ang pangako doon, hindi raw hahayaan ng Diyos na manatili sa libingan ang kanyang banal. Ang clue na to, sobrang linaw, direktang tumuturo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya nung pinagdugtong-dugtong na ni Paul lahat ng piraso ng puzzle, nakabuo siya ng isang napakatibay na kaso, na si Jesus, siya pala yung bayanin matagal na nilang hinihintay, siya yung nakasulat sa mga propesya nila. So, ano nga kaya ang naging reaksyon ng mga tao? Nagbunyi ba lahat? Well, hindi. Ang totoo, nahati talaga ang buong syudad. Dito, kitang-kita natin kung gaano kalaki yung naging pagkakahati-hati. Maraming ang naniwala, kasama na dyan yung mga importanteng babae at mga Griego. Pero, marami rin ang nagalit. Pero bakit sila nagalit? Simple lang, dahil sa inggit. Nakita kasi nila na ang dami-daming nakikinig at naniniwala kay Paul. At para sa kanila, isa itong malaking banta sa posisyon nila sa lipunan. At dito na naging delikado yung adventure. Dahil sa galit at inggit ng mga kalaban nila, nagplano na silang gumawa ng matinding gulo. Nagtipon sila ng mga, sabihin na nating mga basagulero, tapos ginulo nila ang buong siyudad. Sinugod pa nila yung bahay ng kaibigan nilang si Jason para lang mahanap sina Paul at Silas. At dahil hindi nila makita sina Paul, sinong pinagdiskitahan nila? Yung kaibigan nilang si Jason. Kinaladkad nila siya sa mga pinuno ng siyudad. At ang akusasyon, sabi nila, itong mga taong to, ginugulo nila ang buong mundo. Tapos ngayon, sinasabi pa nilang may iba raw hari, isang Jesus. Grabe, di ba? Isa itong napakaseryosong paratang ng pagtataksil laban sa emperador ng Roma. Kaya para maprotektahan sila, kinailangan silang itakas ng mga bago nilang kaibigan.
Nang gabing yun, palihim na umalis sina Paul at Silas papunta na sa susunod na bayan. Biglang natapos ang adventure nila sa Thessalonica. Ang kwentong ito ay nag-iiwan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Bakit yung isang mensahe na nagbibigay ng pag-asa sa iba ay siya namang nagdudulot ng matinding galit sa iba? Pinapakita lang nito na ang isang makapangyarihang ideya ay talagang may kakayahang baguhin ang lahat,